Good day, everyone. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle, welcoming you to another episode of Health Matters. Today, we're going to focus on dementia and Alzheimer's disease. Welcome, Doc Joyce. Thank you po, Manang Lucy. Hello po sa ating viewers. Welcome po sa ating podcast ngayon on dementia. Let's start with the basics. Ano ba ang pagkakaiba ng dementia sa Alzheimer's disease? Okay. Actually, ang dementia po ay isang umbrella term talaga siya na ang gusto lang sabihin ay may decline sa pag-iisip, halimbawa sa memory, sa language, sa pagdedesisyon, at ito ay enough para apektuhan yung ginagawa natin araw-araw. At ang Alzheimer's, ang most common type of dementia. So, Doc, ano nga ba yung mga klase ng dementia? At saka ano ba yung mga symptoms that differentiate them one from the other? As you said nga, ang Alzheimer's ang pinaka-common, Doc. Opo. So, sa most common natin ng Alzheimer's type, ito po yung classic. So, una, medyo nakakalimot lang hanggang sa nagiging mas madalas, hanggang sa, yun na, nakakalimutan ng stove, ng susi, ng password, PIN codes, nakakalimutan na ng madalas. So, yun po ang most common na symptom sa Alzheimer's type of dementia. Meron naman po tayong next na most common second doon is yung vascular type. Yun po yung pag sinabing vascular, galing sa root word na vessel, yun po yung dahil sa strokes, o minsan dahil sa nagkulang sa oxygen. Example, na-atake sa puso, na-revive sila at nagising pero nagkakaroon na ng limot. So, yun po yung second na most common. Ang symptoms naman po yun ay abrupt, biglaan po, kasi nga stroke po ang cause nun. So, depende po kung anong site ng utak yung natamaan. Minsan po, language po yung una sa kanila. Pero ang most common rule doon is yung onset, na mabilis po siya, biglaan. Yun. Meron din po tayo yung third, yung frontotemporal dementia. Ang most common po na presentation ng mga loved ones natin ay pagbabago sa ugali. Pero ito po mapapansin natin na mga age 50s, ganyan 60s, saka lumabas at nagbago po talaga yung ating patient. Yun. So yun po yung sa frontotemporal. And then pwede rin pong language variant, yung ibig sabihin, hindi naman malilimutin, hindi naman po nagbago yung ugali, pero minsan yung sa language, so nagkaka-word finding difficulty, hirap sila sa term, yung kwan, gaganon po sila, or sa comprehension. Ibig sabihin, hindi na nila naiintindihan yung sinasabi sa kanila kahit simple na words po. Meron pa tayong isa po, yung Lewy body dementia. Ang presentation naman po ng patient, pwede silang mag-present na parang Parkinson's-like, parang nagro-robot po yung paggalaw nila, bumabagal yung pananalita nila, pag-iisip, basta pagbagal po yung isang napapansin. Tapos, ang isang signature po nila, yung may nakikita po sila, may visual hallucinations sila na yung ibig sabihin, may nakikita sila na hindi nakikita ng iba. So, pag ito, very vivid na hallucination, tapos medyo nagro-robot sila, kasama po yun sa core na symptoms po ng Lewy body dementia rin natin. Na usually, minsan, young onset din po ang mga to. Meron din po mga mixed type. Pwede naman pong kahit nag-stroke ang isang loved one natin, pwede rin siya magkaroon ng Alzheimer's on top of it. So, pwedeng maghalo rin po yung type ng dementia natin. Okay. Ano ho ba kasi yung general trend na nagkakaroon ng dementia? At bakit nagkakaroon ng subclassification na early onset? Early onset. So, usually, ang dementia po kasi, ang major risk factor po nito ay aging po talaga. Kaya usually nakikita ito sa mga nagtumatanda. Most common po is at age 65 above. Nagka-cut off po tayo na young onset pag younger than 65 years old. Tapos nagka-dementia ng isang loved one, yun. Sasabihin natin young onset, nag-i-investigate po tayo ng other causes. Ibang-iba po kasi minsan yung causes for young onset. So, minsan kasi may mga reversible causes din na akala natin dementia, pero hindi po pala. So, good to hear, yan. So, ano po ba yung ibang factors that can cause dementia po? Okay, so aging is the major risk factor and that's what we can control. But we have a lot na we can control. So almost 50% po pwede nating makontrol. Ang risk natin na magkaroon ng dementia. So pag sinabi kasing risk, ibig sabihin may chance ka na magkaroon nito. Pero may chance din na hindi. Kaya pwede nating i-modify yung risk factors na to. So ang most common pa rin is yung, usually kung ano po yung risk factors, ma'am, sa
atake sa puso, sa high blood, yun din po ang risk factor sa dementia. Katulad Oh. ng high blood, yung hindi po nakokontrol na BP. Yan Mm-mm. po. Kaya aggressive po tayo na nagche-check sa ating elderly, sa ating loved ones, sa mga kasama sa bahay ng BP. Dapat may BP up po ang bawat bahay. Yun. Mm-mm. Tapos yung pag-control po ng diabetes or sugar. Yan. Mm-mm. Yung physical inactivity po natin. So kapag nakaupo ka ng 4 hours na diretso, lifestyle po yun, risk factor po yun magka-dementia rin. Ang obesity po ang isang binabattle natin ngayon, risk factor din po siya sa dementia kasi. Opo. Ano po, social isolation. So, maganda po na makisalamuha tayo, nakikipag-activity, kung may senior citizen activity, may advocacy, lalo yung advocacy, kasi may motivation, may goals po tayong, kahit na senior citizen, hindi dahil sa nag-retire po, wala tayong gagawin. Kasi ang pagtandaan po natin, ang pagkain ng utak ay stimulation. So, physical and social engagement po. Yun yung susi po dyan. Risk factors din po sa dementia yung loss of hearing po at saka vision. Opo. Kaya ini-screen po natin sila kasi tandaan po natin ang vision and hearing, mga means po of learning yun. And lifetime po ang learning natin. Kahit informal learning, katulad nito, yung nakikinig lang tayo, nanonood ng YouTube, natututo po tayo, o nakikipagkwentuhan. So, learning po siya. Kailangan pong ma-correct natin kung kaya pa. Ngayon naman, ano ho ba yung mga isasuggest nyo na lifestyle activities or lifestyle practices na beneficial and that we can adapt to avoid it altogether po? Actually, ma'am, number 1 pa rin dyan, exercise. Ang exercise kasi, kapag na-meet natin yung talagang requirements ng exercise, ito po kasi 150 minutes in a week. Oo. Ang reason po dito ay kapag nag-exercise tayo, lumalabas po yung growth factors para sa ating brain din. Nagiging sariwa po yung dugo na pumupunta sa ating utak. So, it really is very protective for dementia. Kahit na may dementia na rin po tayo, it will help us revert sa decline at saka itatry i-maintain kung ano yung current status ng ating memory. So, aside from that, of course, stimulation. Sabi ko kanina, social stimulation. So, yun na yung physical yung una, no? Social stimulation. So, anything po na stimulating sa atin. May activity tayo, may binabantay na store, nagtuturo tayo sa apo, meron tayong advocacy, may consultancy tayo pa rin. So, ang rule dyan is don't retire. May mandatory retirement po talaga. Pero ang ibig sabihin is, may ginagawa ka pa rin kahit na tapos na tayo sa work. Oo. Kahit community service, di ba? Opo. So, aside from the 2-in-1 na siya, aside from the mood na we will be happy and fulfilled, na-maintain din natin ang pagiging sharp ng ating brain. Yeah. So what about sa diet, Doc? Kasi ang balita ko may rine-recommend na kind of diet for patients with dementia. Well, sa diet naman po, we have the mind diet. We have, kung naririnig nyo, may Mediterranean diet, may DASH diet, may mind diet. Pero yung pinagsama-sama nila, yung mind yun. Okay. So, ang gusto lang sabihin is low salt, low fat, less po sa red meat, more of the greens. So, maraming green. Gulay. Opo. Less processed food po. So, usually halos, plus yung oils natin, kasi sinasabi dun, olive oil, syempre ang mahal po nun, pero basta ang punto nun, less fat. Kung gagamit po kayo ng oils, kasi kailangan talaga, yung quality oil, olive oil nga po yung nakalagay doon. Pero basta ang punto doon, less siya sa, kung ito po yung pyramid natin, andun po siya sa top, konti lang. Yes, so, ano ba yung tinitingnan namin in terms of the quality of sleep that we have? Yeah. So, for sleep po, ang magic number po dyan is still 7. 7. For the average adult po. Kaya lang, it doesn't mean na we have to meet that all the way until we reach age 60. Kasi as we age, nababawasan po talaga yung number of sleeping hours natin in a day. Minsan po, 5 hours lang, we feel refreshed na rin. Kasi kailangan po kasi talaga ng good sleep para ma-consolidate yung memory. Ang ibig sabihin, example, parang sa semento, kailangan mapatigas po siya. Tama? So, sleep po yung gagawa nun. Pag maganda po yung sleep, mapapatigas yung semento, magiging solid po yung memory natin. Para tayo lahat aware, ano ho ba yung mga early symptoms na pwedeng, eto, nag-onset na, pwede kaya nating i-explain ng briefly yung, yung mga dapat early symptoms to look out or watch out for? Yung may pagbabago or may change. So, dapat malaman natin yung baseline ng
ating loved one, usually yung nakakaalam is a family member or yung caregiver, yung kasama lagi sa bahay. Kapag na-detect po natin yung may change, minsan pero yung family, yung patient mismo magsasabi if there's a change sa memory, mas madalas. So if we use those adverbs, no, most common na, mas madalas na, halos araw-araw na, consistent na po, that's a red flag. No? Kumpara, kilala natin siya sharp siya dati, professor dati, alam niya nga magsukli dati, siya nga ang bahala sa bills dati pero ngayon hindi na kaya yon. Red flag po yon. So, aside from memory, sa memory, yung paulit-ulit po ang sinasabi. Kasasabi lang niya ngayon, uulitin niya yung kwento niya after 5 minutes. Classic po yon. Tapos kapag nakaka-misplace palagi, lalo po yung important na mga bagay, isa rin po yun. Yung, isa pa po yung appointments po na dati naman sharp siya, ngayon kahit may kopya, nakakalimot po sila. Yan. Tapos pwede rin po sa orientation, hindi na po alam ang buwan, nalilimutan na nila ang petsa. Anong araw ngayon? Opo, anong araw ngayon. At yung classic po yung nawawala. Yung kahit sa familiar places po, kahit yung dating rota nila sa pag-uwi, nakakalimutan po nila, nawawala. Yes po, naliligaw po. Yun. Okay. Tapos yun po, sa pagdedesisyon, yung judgment and problem solving po natin. Part po yun ng executive function, yung how to meet a goal. Yun po. So kung mapapansin po natin, pati pagdedesisyon nila, parang may problema na. So kung tatanungin natin, sa tingin nyo ba, magtitiwala pa ba kayo kung magde-decide ang loved one ninyo, kunwari magbenta ng lupa, etc. Pag ang sagot ay hindi na, red flag po yun. So, ano ho ba dapat ang advice natin? Kasi nga sabi mo, some of them nagbabago yung behavior and then become more aggressive, nagiging mas suspetyoso. No? So, and they can pwede ring manakit. Yes, actually, ang taas po ng burnout sa ating family members and caregivers ng ating loved ones with dementia, lalo na yung mga medyo moderate to severe po. Kasi aside from yung pagiging makulit, meron po tayong behavioral changes, yung psychological symptoms po natin. Lalo na kung nagiging aggressive. So, ang ginagawa po namin is we really do meeting with the family and we try to educate them para alam po nila yung papatulan at hindi, na it's not really personal. Kasi sometimes the patients themselves, they will tell a lot of things na masakit na rin po. Like, example, minsan sasabi nila, kailangan mo kasi ang pera ko, mga ganyan po. So, personally, masasaktan. Kasi tao pa rin naman po tayo. Kahit na alam mo na part to ng dementia, pero masasakit po yung nasasabi. So, we try to brief them also, debrief them. Then we try to educate them tungkol sa condition para mabawasan po yung kanilang stress tungkol sa sakit na to. Kasi pag naintindihan na po nila yung sakit, ang laki po ng bawas sa stress. 50% na mabawasan po yung stress nila. Aside from that, we teach them skills how to communicate with them. So, example, and how to deal with them. Example, meron po tayong loved ones with dementia, nakakakita ng, nag-hallucinate na po, nakita ng pusa. Kung benign naman po yung hallucination like pusa lang o aso, hayaan nyo na, let it go. Huwag na po tayong makipagdebate. Parang yun po yung tinuturo natin sa kanila. Kasi may stress lang, mag-aaway lang po talaga kayo kasi hindi po kayo mananalo sa debate sa ating loved one with dementia. Kasi sa kanila, totoo po yan. Kasi utak po nila yung gumagawa na yung nagde-degenerate na brain. Ang rule po natin dyan is, if the behavior is causing already harm to self or harm to others, then we really give medications na po to control the symptoms. Yeah. Yun po yun. So, kung may nasasaktan na po, katulad, example siya, munti ka nang tumalon, o na may nahahampas na po siyang mga loved one, because of the symptoms, it's best po na mag-start po tayo ng medications po. Ano ho ba yung mga bago or existing po na paraan to treat this kind of disease? No. Is it reversible or is it just, you just manage it na lang? Ano po ba yun, Doc? Actually, until now, sa buong mundo, there is no cure for dementia. Okay. Yeah, that's the sad part. For the medications na available, we have medications po. Dito sa Pilipinas, dito sa atin, sa Baguio, sa pharmacies natin, meron po tayo to control the symptoms and to help in a way sa ating memory. Ang dami pong nagsasabi na kung hindi man yung memory yung nag-improve, at least yung behavior po nag-improve. And then we have the anti-amyloid therapy. Ito po yung disease-modifying
Wala pa po sa atin dito, ma'am. Pero Mm-mm. itina-try pong ipasok sa country natin. So far, ang Mm-mm. nearest po kasi na meron, kung may patient tayo na positive sa Alzheimer's is, Singapore po talaga eh. Opo, Singapore, Japan, US, sila po Ang yung mga meron. gamot. Oo, yun po. Pero hindi po siya cure. Kung may protina lang po na na-deposit, itatry po niyang tanggalin. But there will still be deposition. Pero at least, mababawasan po yung symptoms ng ating labon. Lalo na kung bata po yung onset. Kung very young onset tayo, we're really aggressive po. We really discuss po until sa point na mag-amyloid imaging sa NCR, and then ang treatment po sa ibang bansa. Umaabot po talaga kami sa ganong discussion. So again, maraming salamat po, Doc, for taking time to share your expertise with us. At saka sana po kayo na tagapakinig at tagapanood dyan ay marami po kayong natutunan. At kung kayo po ay may kasama sa pamilya or you're a caregiver of somebody with dementia, sana po ay nakatulong ito. Una, sa pag-unawa, to better understand their patient. And also, tandaan yun, sabi ni Doc, dapat may self-care din. Ang dami po nating doktor sa Baguio. Marami ho ba, Doc? Or iilan lang? Madami pong doctors. Okay. So, saan po sila pwedeng pumunta for cases like this? So, sa cases po natin, meron po tayo dito sa BGH, meron po tayong Geria Department for our senior, for our young onset, at saka Neurology Department din po. And then, meron din po akong memory clinic dito po sa Parkway Legarda rin po. Okay, Yes. so with that, again, thank you, Doc Joyce, at saka marami ring salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado.